Hallelujah, wikain mo po, nakikinig ako sa iyong mga salita. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng Panginoon, sa ano ko nga ihahambing ang mga tao ngayon? At ano ang nakakatulad nila? Katulad sila ng mga batang nakaupo sa plaza at sumisigaw sa kanilang mga kalaro. Tinugtugan namin kayo ng plauta, ngunit hindi kayo sumayaw. Nanambitan kami, ngunit hindi kayo tumangis. Sapagkat naparito si Juan Bautista na nag-aayuno at hindi umiinom ng alak at sinasabi ninyo, inaalihan siya ng demonyo. Naparito naman ang anak ng tao na kumakain at umiinom tulad ng iba at sinasabi ninyo, masdan ninyo ang taong ito, matakaw at maglalasing, kaibigan ng mga publikano at ng mga makasalanan. Gayunman, ang karunungan ng Diyos ay napatutunayang matuwid sa pamamagitan ng kanyang mga anak. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay September 20 at ating pong pinararangalan sa pamamagitan ng paggunita sa misang ito ang mga Korean martyrs. No? Si Saint Andrew Kim Tae-gon, isang pari, at ang si Saint Paul Chong Ha-sang, yung kanya pong katuwang na mga laiko at mga kasamang naging martir. No? Noong panahong iyon, noong sila po ay magpahayag ng pananampalataya. Pag naririnig naman natin yung pangalang Korea, medyo talagang napakahigpit, lalo tigit, pati sa kanilang pananampalataya o relihiyon ay kontrolado ng kanilang gobyerno. Noon po, no? Pero at least ngayon ay sa tulong ng kanila pong dugo, no, na inialay para sa kanilang mga kababayan, ay nagsisimula na rin naman na lumaganap ang mabuting balita at ang pananampalataya sa ating pong Panginoon. Kaya ngayon, muli tayong pinapaalalahanan ni Jesus, no, na wag na nating ulitin ang mga pagkakamali ng nakalipas. Kailangan lang talaga natin matuto at malaman natin, no, kung ano ba ang karunungan ng Diyos. Kung ano ang, dahil yun ang mas mahalaga, no? Ang kaisipan ng Diyos na mabatid ng tao. Hindi agad-agad, pero hindi imposibleng malaman ang karunungan ng Diyos. Kasi ang Diyos din naman ang nagbubukas nito sa kaisipan ng tao. Tarating natin sa ating pong ebanghelyo, noong panahon ni Jesus, kanya pong para bang nabitawan na saan iahambing at anong uri, no, ng henerasyon mayroon ang mga tao ngayon. Sa kanyang panahon, inihalin tulad niya ito parang mga bata, no, yung spoiled o makapritsyo. Kasi sabi, nung dumating si Juan Bautista, no, sinabihan nila, baliw naman yan eh. Bakit namin papakinggan yan? Baliw-baliwan yan. Kasi walang bisyo, no, hindi nag-iinom, tapos yung damit niya, balat ng, no, ng hayop, pulot-pukyuta ng kanyang kinakain. Kaya para sa kanila, inaalihan niya ng demonyo. Kasi hindi katulad nila sa pamamaraan ng kanilang pamumuhay. Kaya hindi nila tinanggap si Juan Bautista. Ngayon dumating si Jesus, nagpakilalang anak ng tao. Ngayon naman, kabaligtaran, ay
matakaw yan, manginginom yan, no, nakikipagkaibigan yan sa mga publikano at makasalanan. Kaya hindi rin naman nila tinanggap. Dahil hindi nila ka-level, no, hindi nila katulad sa kanilang pamamaraan ng kanila pong pamumuhay. So, hindi umaayon sa gusto nila. Hindi nila napapasunod. Si Juan Bautista, hindi nila napasunod na kailangan ganito ang buhay mo, kailangan ganito ang lifestyle mo. Makiayon ka, makibagay ka. Pero sadyang hindi sa lahat ng pagkakataon, kailangan mong makibagay. Hindi sa lahat ng pagkakataon, kailangan mong makisama up to the point na may nako-compromise tayong mga moral values natin. Kaya ngayon, no, sa panahon natin, ano ba? Pag kinausap pa tayo na Jesus, saan tayo pwede iambing? Anong klaseng henerasyon mayroon tayo ngayon? Anong mga taong mayroon tayo ngayon? Sabihin natin minsan, no, kapag magugulat ka kasi magrereklamo na ang hirap ng buhay ngayon, no? Marami nagrereklamo, maraming empleyado nagrereklamo sa baba ng sweldong natatanggap nila. Pero pumipila pa sa mga coffee shop. Makapagkape lang, masabi lang na sosyal. Pero nagrereklamo yan na mababa sweldo. Mababa ang sweldo, maliit o maliit ang kita, pero panay naman utang sa credit card. Gamit ng credit card. Kaya hindi makaahon-ahon sa mga utang. Tapos lalapit sa Diyos, ang hirap ng buhay, Lord. No? Pinahirapan. Kaya yung iba ang nagiging dahilan tuloy, kahit linggo, hindi magsisimba kasi nagtrabaho kami buong linggo. Ito na nga lang yung panahon para makapagpahinga. So, may mga nako-compromise. Dahil lamang gusto natin at sinisikap nating pumantay sa iba, tumulad sa kanila, o kaya naman matuwa ang mga tao sa atin, kaya pilit nating ina-adapt yung kanilang lifestyle na minsan o kadalasan ay hindi tugma sa pamumuhay na paanyaya sa atin ng mabuting balita. Muli, no? Papaalalahanan ko po kayo ulit. Reklamo kayo ng reklamo sa barangay. Ha? O ngayon, pipili na naman kayo ng mga maglilingkod bilang chairman o kagawad. Magrereklamo kayo ng rereklamo, pero maabutan lang kayo, iyon na naman ang pipiliin ninyo. O sino ang nag-aabot ng pera. So, anong klaseng henerasyon tayo meron? Anong klaseng mga tao tayo meron? Saan tayo pwedeng ihambing? Ano ba, hindi ba tayo mga nakapag-aral? O nakapag-aral man pero walang kokote. Diba yung common sense? Importante yun common sense Hindi mo kinakailangan magkaroon ng degree, magkaroon ng diploma, basta't may common sense ka. Alam mo kung ano ang tama, alam mo kung ano mabuti o sa masama, gamitin mo lang. No? Kasi yan ang karunungan ng Diyos. Sa umpisa po, pwedeng sabihin, wala kang pakikisama. Pero kung ang karunungan ng Diyos ang mas iisipin mo, kasi hindi lang kapakanan ko ang iniisip ko, kundi ang kapakanan ng aking mga barangay, ang aking komunidad. Maliban na lang talaga kung in-embrace nyo na ito talaga ang lugar namin, ganito talaga, madumi, mabaho, okay na kami dyan. Huwag kayong magrereklamo sa Diyos. Pag napahamak tayo pare-pareho. So, laging,
balik tayo sa pinaka-sentro ng atin pong pamumuhay. At yan ay ang pagsunod sa karunungan ng Diyos. Amen?